Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo, at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kung hindi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Kaniya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tutuparin, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kung hindi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kaniyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ay ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po tayong nagninilay kay Jesus Nazareno bilang ating tunay na mabuting pastol. At kahapon po, maliwanag nating narinig sa ating ebanghelyo ang sabi ni Jesus Nazareno, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala ko naman sila at sumusunod sila sa akin. Bilang tupa, tayo pong lahat ay nakikinig at sumusunod kay Jesus Nazareno. Dahil si Jesus Nazareno, ang siya namang isinugo ng Ama
para sa atin. Kaya nga kung anong gustong sabihin ng Diyos Ama, ipinahayag ito sa pamamagitan ng ating mabuting pastol na si Jesus Nazareno. Kaya kung inyong mapapansin, kung anong kalooban ng Ama, ay siya ring eksaktong kalooban ni Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno ay ang ating mabuting pastol at ang bawat isa sa atin ay kanyang mga tupa. Sa bawat araw, inaakay tayo ni Jesus Nazareno patungo sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Alam po ninyo, mahalaga para sa isang tupa ang kaniyang pagdinig. Uulitin ko po, mahalaga para sa isang tupa ang kaniyang pandinig. Sapagkat hindi po gaanong kalakas at kalayo ang naaabot ng pandinig ng isang tupa. Kaya't kung mapapansin po ninyo, ang mga tupa madalas maligaw at mapahamak. Sinasabi na ang paningin ng tupa ay abot lamang hanggang sa dulo ng kanyang ilong. Kaya masasabing nananaig lamang nito ang mga kasamahang tupa at gayon din ang pastol. Kaya naman, pakinggang mabuti, ang tinig ng pastol ang siyang nagiging gabay ng tupa upang makarating ito sa pastulan at makabalik sa kanyang tahanan. Tayo pong lahat, mabubuting tupa ni Jesus Nazareno. Bakit mabubuti? Sapagkat tayo ay marunong makinig. Ang ating mabuting pastol na si Jesus Nazareno ay ang siyang walang sawang nagpapastol sa bawat isa sa atin. At ayon na rin sa mga pahayag sa mabuting balita, alam po ninyo, sa piyesta ng pagtatalaga ay ginugunita ang pagbabalik ng Panginoon sa kanyang templo. Dito ipinakikita ni Jesus na siya ang tahanan ng Diyos. Siya ang templo ng Diyos. Siya at ang Ama ay iisa. Ang Panginoong Diyos ay ang ating mabuting pastol. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maganda pong itanong natin sa ating mga sarili, pamilyar ba tayong talaga sa tinig ng ating mabuting pastol? Marami pong mga boses at tinig ang sa araw-araw sa atin ay bumubulong, sumisigaw at nagdidikta upang ating sundan. Alam ba natin ang pagkakaiba ng tinig ng mabuting pastol at ng makamundong tinig? Ang makamundong tinig ay mapanlin lang at naghahatid sa atin sa kapahamakan. Ngunit ang tinig ng mabuting pastol ay naghahatid sa atin sa kabutihan at kaginhawahan. Araw-araw, maganda pong sikapin natin na pakinggan natin ang tinig ng ating pastol. Naway siya ang manguna sa ating pagdedesisyon, sa ating mga gawain at sa ating paglalakbay. Ang tinig nawa niya ang siyang gumabay sa atin kung saan dapat tayo ay tumungo. Tulad ng mga tupa, kadalasan ay mayroon tayong mahinang pandinig at paningin. Kaya
mabalis at madali tayong maligaw. Ngunit kung laging bukas ang ating tenga at ang ating mga mata, at kung alerto tayo sa sinasabi ng mabuting pastol, hinding-hindi tayo mapapahamak at makakasiguro tayo, tiyak yun, makakarating tayo sa mainam na pastulan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.